ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang pinagpalang araw, mga masugid naming kapanalig. Dakilain natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makasunod sa Kanyang yapak. Araw-araw, inaanyayahan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya at iayon ang ating buhay sa Kanyang mahal na kalooban. Nakahanda ba tayong sumunod sa Panginoon sa araw na ito? Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na natin ang puso at isip sa pakikinig sa mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 28 hanggang 31. Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak, at mga bukid, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng makasandaang beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina, at mga anak, at mga bukid, sa gitna ng mga pag-uusig, at sa panahong darating na may makakamit niya ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli, at may mga huli naman na mauuna. Isang magandang araw mga kaibigan. Ako po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. I love you. Mga salitang kay bilis sabihin sa mga panahon ngayon. Maraming relasyon na ang nagsimula sa pagsasabi ng I love you, pero nakakalungkot na natatapos na lang din ito ng parang bula. Kung minsan madaling sabihin pero kay hirap nga namang patunayan. Gaano nga ba katotoo? Ako lang ba? Hanggang saan? Hanggang kailan? Sa pagmamahal, mas mahalaga ang patunayan ito. Mas mahalaga kung ano ang kayang isakripisyo. Narinig ho natin sa Ebanghelyo ang pahayag ni Pedro. Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Maraming pagkakataon, tulad ho tayo ni Pedro. Result-oriented. Gustong laging may kasagutan at malinaw ang mga kahihinatnan ng bawat gawain. Pero sa konteksto ng Diyos, tinuturuan niya tayong maging magtiwala, manampalataya, at umasang kailan may di niya tayo pababayaan. Magtiwala na sa kabila ng paghihirap at sakripisyo sa buhay, kung iaalay para sa mas ikakadakila ng Diyos, mas nagiging makabuluhan ang ating buhay. Kaya nga't kung ang lagi nating tanong ay hanggang saan, hanggang kailan tayo mamahalin ng Diyos, sapat nang tumitig muli tayo sa krus. Ang Diyos na nakabayubay sa krus ang nagsasabing, hanggang kamatayan patungo sa buhay na aking pinangako, mahal pa rin kita. Mahalaga rin nating tanungin sa ating mga sarili, hanggang saan, hanggang kailan natin mamahalin ang Diyos? Sana sa mga salita ni San Francisco Javier natin kunin ang ating tugon. Pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Manalangin po tayo. Panginoon, patawarin mo po ako sa maraming pagkakataon na hindi naging lubos ang pagsunod ko sa iyo. Sa mga panahong ayaw kong magbata ng hirap, umiiwas sa sakripisyo at dagdag responsibilidad. At sa mga pagkakataong nagrereklamo ako sa gitna ng pagsubok. Dagdagan mo po ang aking pananampalataya nang matutunan kong pasanin ang aking krus at sumunod sa iyo ng may pagmamahal. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan.
Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang nalalaman ng Diyos ang pinagdadaanan natin sa buhay. Manalig tayo sa kanyang kagandahang loob. Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Paulines Radio.